Hello everyone, ayan, welcome back sa ating channel. Ito po guys, papasadahan natin ng laro ng nakaraan, no? Yung pagkakapanalo nila kay Soto versus Chiba Jet. Ayun nga dito po sa inilabas nitong mamamahayag dito sa Japan. Ito po, talagang naka front page po dito ang ating pambato. Ayan, kung makikita po ninyo, no? Ayan po, ang ibig sabihin po nito, ito pong naka-highlights na ito is Kai Soto scores a career high 26 points for the Yokohama, no? Winning a desperate battle that goes into overtime to end Chiba's winning streak at 12 points, no? Ayan. So, eto nga. So, ngayon, puntahan naman natin itong isa na ito, no? Ito po, ito naman po ang ating i-highlights, no? Dahil ang pagkakasabi po dito pala, malaking impact pala yung pagkawala ng coach ng Chiba, no? Ang sabi nga dito is, ang ibig sabihin po niyan is, ang pangalawang laban daw sa pagitan ng Chiba Jet at ng Yokohama ay hindi nakasama ni Coach John Patrick dahil sa karamdaman. So, hindi daw po nakasama ni Chiba J, no? Ito po yung point guard nila, no? Kung matatandaan nyo, si Chiba J. Dahil daw po sa karamdaman. So, si top assistant coach Shinya Ogawa ang namuno. At si DJ Stephens ay wala dahil sa sakit. Ayun nga po. Yan po ang ibig sabihin niyan, ha? Okay. So, dumako po tayo dito sa sumunod na ito na naka-highlights. Ang sabi niyan, so parang yan yung kwento ng laro, no? Sa simula ng laban, umiscore si Chiba J ng magandang balanse sa loob at labas na may opensa ng pupunan na nag-uugnay sa bola at sa kanyang mga tao. So ang Yokohama naman daw po ay sa kabilang banda ay may malaking lineup na kinabibilangan nga ni Kai Soto at mga foreign national. At sila ay nakapuntos sa loob. Ngunit si Soto ay nahuli at sinamantala ang mismatch sa bilis upang makatanggap ng ilang mga layunin. Yun nga, si John Money ay umiscore ng 7 puntos at si Ira Brown ay umiscore ng 6 upang manguna sa loob. At si Chiba J ay nakakuha ng 8-0 na kalamangan na may turnover upang kunin ang 30-22 na kalamangan. Ayan. So, yan po ang ibig sabihin yan. So, eto naman, puntahan naman natin ito. Itong next highlights na ito. Ang sabi po dyan, gayunpaman, na makatanggap sila ng 6 na turnover sa second quarter pa lang, si Chiba J ay gumawa ng sunod-sunod na pabaya na pagkakamali na natigil ng walang pagtatapos. Hindi pinalampas ng Yokohama BC ang pagkakataon at nagtagumpay sa sunod-sunod na mabilis na pag-atake at nagsimulang gumana ang opensa ng koponan at bumalik ng may 13-2 run. Oh, grabe, no? 13-2 run. Matapos ang 5 puntos na abante patungo sa opisyal na timeout, sinamantala ng Yankees ang puwang at gumawa ng ilang magagandang 3-pointers upang tapusin ang unang kalahati na may 49-40 lead. Yan po ang ibig sabihin niyan, ha, mga idol. So, dumako po tayo dito. Sunod na highlights, no? Yan po. Ang sabi po niyan ay ang ikalawang kalahati. So, yun po, second half na po yan. Ang ikalawang kalahati ay isang malapit na affair. Ngunit si Chiba J na hindi pa nakagawa ng dalawa sa 18 3-point shot sa ngayon, sa wakas ay natamaan. Si Nakim at Mayo Ogawa ay bumagsak ng magkasunod na long-range shot at sinundan ni Mooney ng isang 3-point play. Ayan po. Upang itabla ang laro sa 11-3 sa loob ng humigit kumulang 2.5 minuto patungo sa last quarter. Yan po ang ibig sabihin yan. Ayan, tinranslate lang po natin yan, no? So, dumako naman po tayo dito sa kasunod. Ito. Ayan. No? Ayan. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang isang malapit na karera na may paulit-ulit na pagbabago sa lead hanggang sa katapusan ng laro. Sa 28 segundo na natitira sa laro, si Chiba J ay 2 puntos sa likod at si Moni ay umiscore sa isang drive upang itabla ang laro. At ang opensa ni Kawamura ay nagawang pigilin ang panalong run at pinadala ito sa overtime. Nagpatuloy ang back and forth battle sa overtime. Ngunit sumulong ang Yokohama BC
nang lumubog si Herod Yutok sa isang hindi mabibiling corner 3. Yun nga. At 1 minute and 13 seconds na lang matapos mahulog ang isang punto sa likod. Ibig sabihin ay nakalamang po sila doon ng isa. Pagkatapos na natitira pang 36 na segundo, umiscore si King Kai. Ayun na nga po si Kai Sotto ng isang napakatalino sa backdoor mula sa isang design play na minungkahi ni Kawamura sa coach. So si Kawamura daw po palang nagbungkahi ng play na yun. Ha? Pagkatapos ay natalo nila ang opensa ng Chiba J na sinusubukang mag-shoot ng 3 points at nanalo sa huling score na 90-85. Yun nga. Ayun nga po, at ito na, si Sotto ay may career high na double-double na may 26 points at 11 rebounds na sinundan ni Yutok ng 17. Ayun. At King na may 13, si Kawamura ay minarkahan ng masusing marka at kapansin-pansin ang kanyang mga defensive na kontribusyon na nagtala ng 10 assists habang umiscore lamang siya ng 7 layuri na pinuri ng mga pagganap. Ayan, yan po ang ibig sabihin ng translation na yan, no? So, ngayon, ito po ang isang parang hindi ko nagustuhan dito, no? Ang pagkakasabi po dito, ito po itong highlights na ito na isa. Ang sabi si Kawamura po ang may sabi niyan. Ikinalulungkot ko na pinamunuan ko ang kupunan sa isang mahirap na direksyon sa pamamagitan ng hindi nagawang i-convert ang mga shoot na ipinagkatiwala sa akin sa pinakamahalagang sandali. At sa tingin ko, iyon ay isang malaking kadahilanan sa tagumpay. Ayan po, pinuri ni Kawamura yung kanyang sarili, no? At yun nga, yung kanya daw mga pasa. Aba, natural lang naman magpasa ka, palagi namang hindi ka nagpapasa talaga, no? Kaya nga, kahit napasa mo yan, kung hindi naman yan naipasok ng pinasahan mo, baliwala din ang pasa mo. Kaya magpasalamat ka dun sa pinasahan mo. Hindi yung aakuin mo na lang yung tagumpay, yung sasabihin mong ikaw ang nagpanalo. So yan po ang ating update sa pagkapanalo ng Yokohama, no? So meron palang controversial dito. So sasabihin lang niya na siya yung naging dahilan, no? Ng tagumpay ng pagkapanalo. Sasabihin niya si Kawamura. Samantalang kung hindi na ipasok ni Kai Sotto yung mga assist niya, siguro naman talo sila. O di ba? Okay, so yan po muna ang ating update. Magkita-kita tayo muli sa susunod na video. At dun sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, pa-subscribe na po, like nyo yung video, bell all para laging updated sa mga bagong video natin. God bless everyone.